Sa ibang balita, nakatakda ng ilabas ang implementing rules and regulations ng Anti-Drunk and Drug Driving Law. Dahil dito, inaasahan na ang nalalapit na pagpapatupad ng naturang batas. Pagtiyak naman ng DOTC, magiging mahigpit ang kanilang pagbabantay sa pagpapatupad nito upang na hindi maaabuso ang naturang batas. Si George Bandola sa detalye. Inaasahang masisimulan ng ipatupad ang bagong batas laban sa mga nagmamaneho ng lasing at lango sa ipinagbabawal na gamot. Patapos na ang 3 araw na Technical Working Group meeting ng DOTC sa Clarkfield, Pampanga na nakatakdang maglabas ng Implementing Rules and Regulation ng Republic Act 10586 o kilala bilang Anti-Drunk and Drug Driving Law. Ang Land Transportation Office ang mag-iimplementa ng batas, katulong ang PNP, MMDA at mga local government traffic offices. First and foremost, we need to set the standards as to how are we going to classify drunk driving, the level of intoxication, and also for the drug testing aspect, because this is not only the drunk driving but also drug drivers. Ang bagong batas ay ginaya sa mga umiiral na batas sa Europa at Amerika. Nilinaw ni Yusek Bukayan na hindi lahat ng miyembro ng LTO, PNP, MMDA at mga local traffic enforcers ay maaaring manghuli sa ilalim ng batas para mapigilan ang pang-aabuso sa implementasyon nito. Before they can be deputized, they will have to go through a proper screening and also proper training. It is a requirement. So not all of an LGU can implement this? It's not automatic. Ang National Police Commission din masusing imomonitor kung paano ipinapatupad ito ng pulisya. Sa amin, sa NAPOLCOM, administratively talaga sasampahan namin sa grave abuse of authority or neglect of duty. Ngayon, ang LTO, through the leadership of ASIC Torres, kaya niyang bigyan ng karapatang parusa within sa kanyang agency. Para sa Telebisyon ng Bayan, George Bandola.